Sa patuloy naming pag-iikot para sa sorpresang handog ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, muli kaming naghanap ng isang kwentong karapat-dapat tulungan. Isang kwentong totoo, payak at puno ng pagsusumikap. Kakanin! 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 At dito nga sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, nakilala ko si Nanay Sally Disipulo, 52 taong gulang, isang kakaning vendor na araw-araw naglalako gamit ang kanyang tulak-tulak na kariton. Ako po si Sally Disipulo. Nagtitinda po ako ng kakanin. Ito lang po yung kabuhayan namin. Simpleng mamamayan lang, basta makakaraos, basta mapaaral ko yung mga anak ko. Simula po ako noong 2023 ng kakanin dito sa Holy Spirit. Bakit po sa dami ng hanap buhay, pagtitinda po ng kakanin yung naisip nyo? Kasi medyo nung balit pa ako, 9 years old pa lang ako, nagtitinda po ako ng kakanin ng nanay ko, bibingka. Parang nahiligan ko na po siya. At nakakaraos naman po kami sa pangaraw-araw, hindi nga lang kalakihan. Kinikita ko po sa isang araw, basta medyo, tulad dito ngayon, medyo matumal. Medyo ngayon bawi lang ako, parang 200 lang po ang kita ko ngayon. Pero nag-ano naman po ako na baka naman maubos. Siguro kung maubos naman ito, mayroon ako mga 800. Pag nakakapagpaubos kayo, May pag magandang benta. 800 po, nakakain na po ako doon. Ginagawa ko sa kinikita ko, binabudget ko yung tubig, ilaw, saka pagkain, saka every 3 days, nagpapadala po ako ng minsan 300 sa anak ko. Pag naghihingi sila, mama, ganito may project ako, pinapadala ko po, pinadjekas ko para hindi naman sila mawalan ako kasi sa totoo lang, top 1 po ang anak ko. Dahil sa kakanin. Wow! Kaya ko patunayan na top 1 naman po sila kahit wala malayo ako kasi nasa iba sila nakatira, hindi sa amin kasama. Nagpursige naman po sila ng paaral. Kung titignan masigasig at masiyahin si Nanay Sally, pero sa likod ng kanyang ngiti, may mabigat na pinagdadaanan. Nagkaroon kasi ng problema ako, pumutok yung mata ko. Medyo nabulag po ako, yung kabilang side. Sensya na. Sige, kwento nyo lang, Nay. Ano po nangyari? Kasi ang kakanin, medyo masailan siyang matrabaho. Ngayon puyat po ako. Pagtapos kong magluto, pag alas 5 na, nagano po ako, naliligo. Medyo puyat ako, pagod ako, maghapon pa ako magtinda. Sensya na. Sige lang po. Medyo lumapit po ako sa barangay, kay Balbusina, lumapit po ako. Lumapit ako sa center nila, ang sabi nila, nirefer nila ako kay Doc Ignacio. Ngayon, akala ko simpleng malabo, Hindi na po ako sinalang doon sa salamin, diniritso ako sa monitor, tininan ko, dumugo na yung mata ko, asing patid na pala yung ugat. Ang sakit ng yung last na aneurysm. High blood. May sa puso. Hindi man niya hayagang ipakita, pilit niyang pinatatag ang sarili upang hindi maramdaman ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Kanino po kayo kumukuha ng lakas ng loob? Sa Panginoon po. Para kahit papaano gabayan pa niya ako. Nalakasan pa niya loob ko na kakayanin. Kasi lahat namang problema, may paraan at may solusyon. Hindi naman ibibigay ng ganyan kung hindi kakayanin. Pero di mo ako masisi na napaiyak. Siyempre, masama eh. Yung gusto mo magtrabaho, tapos hindi mo kaya. Nahulog na nga ako sa ever eh. Nahulog na ako sa hagdanan. Hindi ko makita. Ilang beses na ako nabangga. Dumugo. May sugat pa. Kasi ayaw ko talaga na yung abutan lang. Tapos may marinig ka. Masakit yun eh. Ayaw ko pa naman. Basta wag lang mano yung isa kong mata. Yan na lang. Matapos ang aming panayam kay Nanay Sally, ibinigay na namin sa kanya ang sorpresang handog ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, mga grocery items at 1,000 pesos upang maaga siyang makauwi at makapagpahinga. Pasalamat po ako kay Tatay Rani sa tulong niya na ito malaking bagay. Pagdagdag ko po ng pambiling gamot kasi nagme-maintenance na talaga po ako. Tsaka itong konting pasalamat po ako sa grasya, malaking bagay. Tsaka Happy New Year po, marami pong salamat. Isa po ako sa napiling in-interview niyo po at yun lang po. Sa bawat karitong itinutulak, may buhay na patuloy lumalaban. Si Nanay Sally ay paalala na sa simpleng tulong, maaaring gumaan ang bigat ng araw.